sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya. Pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya. Tayo na masama-sama. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalaga naman ang bumabasa. Katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Bawat bansa at lahi ay mayroong sarili, wikang namumagawi sa bawat labi. Ang wika ay kailangan sa pagkakakilanlan at magkaunawaan sa buong sambayanan. Kay palad ng bayan, sa iyo'y nasumpungan. Hop! Buti na lang po may buwan ng wika. Ba't mo naman nasabi yan, Ate Kim? Kasi nalalaman natin kung gaano kahalaga ang ating wika at kung bakit ito ang dapat nating gamitin. At mayaman tayo sa iba't ibang wika. Mabuti na lang na unawaan ninyo ang aralin natin dito. Nagsimula na ba ang activities ninyo sa school nyo para sa buwan ng wika? Marami na po, Kuya Eric. Busy na nga po yung mga guro namin sa Filipino eh. Bukod kasi sa mga activity ninyo sa school, ay mayroong isinasagawa ang komisyon sa wikang Filipino para sa pambansang selebrasyon ng Buwan ng Wika. Alam niyo ba kung ano ang tema para sa taong ito ng Buwan ng Wika? Ang wikang Filipino, wika ng karunungan. Very good. Akala ko hindi kayo aware para sa selebrasyon sa taong ito eh. Mabuti alam ninyo. Opo, Kuya Eric, may mga slogan at poster making projects na po sa school namin gamit ang temang yan. At sa taong ito ay mayroong 4 na subtema para sa pag-oorganisa ng Buwan ng Wika. Ito ay ang mga sumusunod. Una, Filipino, wika ng edukasyon at kalinangan. Pangalawa, intelektualisadong wikang pambansa, wika ng umuunlad na bansa. Ikatlo, pagsasalin, susi sa pagtamo at pagpapalaganap ng mga kaalaman at karunungan. Ikaapat, ang Filipino ay wika ng saliksik. Mukhang marami po talaga kaming dapat malaman tungkol sa buwan ng wika. O Tim, tulad nga ng pinag-aralan natin kahapon, mahalaga kasi na magamit natin ang ating wikang pambansa at dapat mamula tayo dito. Tulad na lang ng ibang bansa na nagpapahalaga ng kanilang wika. Iba din po ang wika nila, hindi po ba, Kuya Eric? Oo, Alicia. At kung pupunta ka nga sa isang bansa, makikita mo na ginagamit nila ang sarili nilang wika sa kanilang pakikipag-usap. At nakasaad naman yun sa Biblia. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Nehemias 13:24.
at ang kanilang mga anak ay nagsasalita ng kalahati sa wikang Asdod at hindi makapagsalita ng wikang Hudyo, kundi ayon sa wika ng bawat bayan. Buti na lang po at meron tayong sariling wika na pwede din po natin magamit sa pakikipag-usap. At yan ang ating verse of the day. Mabuti pa pag-aralan natin ang tema para sa buwan ng wika sa taong ito at alamin din natin ang mga gawain dito. Yan is pagbabalik ng KNC Show! Magandang araw mga bata. Kabisado nyo na ba ang alpabetong Pilipino? Ang pagsusulat at pagbabasa nito ay unang itinuturo sa atin sa paaralan. Dahil ang ating alpabeto, ang pangunahin nating dapat matutunan dahil ito ang ginagamit natin para sa ating wika. At may trivia ako sa inyo mga bata. Alam nyo ba na hindi Roman letters ang unang ginamit ng mga Pilipino sa pagsusulat noon? O kids, meron tayong ibang ginagamit na alpabeto noon at ito ay ang baybayin. Ano nga ba ito? Yan ang ating pag-aaralan. Ang alibata o baybayin ay unang ginamit ng mga sinaunang Pilipino bago pa man natin matutuhan ang alpabetong ginagamit natin sa ngayon. Ito ay pinaniniwala ang ginagamit na noon pang ika-14 na siglo. Ang baybayin ay galing sa salitang baybay o sa Ingles ay to spell. At para mas maintindihan natin kung paano ba ginagamit ang baybayin, subukan natin magsulat gamit ito. Ang paraan ng pagsusulat ng baybayin ay tinatawag na abugida, na kung saan sa isang karakter ay magkasama ang patinig at katinig. Halimbawa ay ang consonant na nagtatapos sa letrang A. Ito ang paraan ng pagsulat ng ba. Kapag ito naman ay nagtatapos sa letrang E o I, kailangan naman natin lagyan ng kuwit ang itaas ng karakter at kapag sa O at U naman ang pagbigas dito, sa ilalim naman ng karakter ilalagay ang kuwit. Subukan pa natin sa ibang karakter. Ang baybayin ay binubuo ng 14 na patinig at 3 patinig, kaya ito ay mayroong 17 karakter. Medyo mahirap isulat ito dahil hindi ang baybayin ang nakasanayan natin gamitin sa pagsusulat. Pero mahalagang malaman natin ang mga ganitong parte ng ating kultura at sining dahil isa ito sa pagkakakilanlan natin mga Pilipino. Marami pa tayong pag-aaralan mga bata, kaya muli tayong magkita-kita at samahan nyo dito ako dahil tayo mga batang artistic. Magandang hapon, ako po si Sid Kapulong, naghahatid ng mga balitang mula sa buong mundo. Nagsagawa ng isang news conference sa Slocan Park para isulong ang pagkakaroon ng wikang Filipino na pwedeng piliin sa mga sekundaryang paaralan sa British Columbia. Ayon kay James Infante, miyembro ng UBC Filipino Students Association Executive, pinag-uusapan nilang mga kabataan ang kahalagahan ng wika para matulungan ang mga Filipino-Canadians na makilala ang kanilang kultura. Idinagdag niya pa na makikipag-ugnayan sila sa mga paaralan para malaman kung anong paaralan ang tatanggap ng kanilang mungkahi. Sa census, ang bilang ng mga Canadians na mula sa lahing Pilipino ay nasa 662,600. Hanggang sa susunod, ako po si Sigo po naghahatid ng mga balitang mula sa buong mundo.
mga bata, dahil buwan ng wika ngayon, ano kaya ang tema at activity nila para sa taong ito? Tara, samahan niyo ulit akong kausapin si Kuya RR ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Ano po ba ang mga aktibidades o gawain ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa buwan ng wika ngayong taon? Marami kaming inihandang mga proyekto at programa para sa buwan ng wika. At ngayon, sa buong buwan ng Agosto, marami kaming inihandang mga seminar, mga patimpalak, mga exhibit para sa ating mga kababayan. At marami rin kaming inihandang mga seminar para sa mga guro para madagdagan pa yung pagkatuto nila sa wikang Filipino at sa kultura ng Pilipinas. At meron naman kami mga timpalak at pagkilala sa mga nararapat na mga individual, sa mga taong nagtataguyod ng wika at sa taong gumagamit ng mahusay, na ginagamit nila ng mahusay ang ating wika. Paano po ba kami makakabahagi sa mga gawain ito? Unang-una, kung gusto niyo pang humabol sa mga aktibidad ng KWF, pumunta lang naman kayo sa aming tanggapan o tumawag, tapos tanungin ninyo kung paano kayo makikilahok at buong puso namin kayo tatanggapin sa aming mga ginagawa sa buong buwan ng wika. Sa inyong eskwelahan, maaari kayong magdaos ng mga programa. Sa inyong mga kaibigan sa paaralan, pwede kayong magpasahan ng mga aklat na Pilipino, magbasahan kayo, di ba? Parang book club ang gagawin natin. Mag-usap-usap tayo, gamitin natin ng wika sa lahat ng ating ginagawa. Lalo na sa mga kabataan, gumawa kayo ng mga dula, mag-stage play, gamit ang Filipino. Para talaga yung ating katangian na malikhain ay lumitaw gamit ang wikang Filipino. Ano po ba ang tema ng buwan ng wika sa taong ito? At bakit ito po ang tema? Ang tema ng ating pagdiriwang ngayong buwan ng wikang pambansa, taong 2016 ay Filipino, Wika ng Karunungan. At bakit wika ng karunungan? Dahil ang wikang Filipino ay wika ng paglikha ng karunungan para sa karamihan. At ang mithiin natin para sa wikang pambansa ay maging tinatawag nila na isang wikang intelektualisado. Ibig sabihin, pag intelektualisado ang wika mo, ginagamit ito sa napakalawak na aspekto ng pamumuhay. Mula sa iba't ibang mga disiplina ay nagagamit natin ang wikang Filipino para lumikha pa ng karagdagang karunungan. Gusto nating himukin ang ating mga kababayan na malawakan gamitin ang Filipino, gamitin ng mas tumaas pa ang kanilang paggamit ng wikang Filipino. Lalo na yung mga kababayan nating nasa propesyon, kahit sa pag-aaral ng politika at ng kasaysayan, gamitin nila ang Filipino sa kanilang mga saliksik, sa kanilang mga malikhaing gawain para makalikha pa ng karagdagang karunungan. Marami pa ng activity sa pagdiriwang ng buwan ng wika para sa taong ito. Kaya mga bata, sumali tayo sa mga activity na isinasagawa sa ating mga paaralan ha? Hindi pa dyan nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa buwan ng wika. Kaya magkita-kita tayo ulit sa susunod kung loloobin ng Diyos. Dito lang sa Bensi Bibo! Tunay ngang mahalaga ang pagdiriwang ng buwan ng wika taon-taon. Marami pa po kaming dapat malaman tungkol sa pagpapahalaga ng ating wikang pambansa. Sana nga ay maunawaan niya ng mga tao, lalo na kayong mga bata, para hindi kayo masanay magsalita ng wikang banyaga. Ngayon, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric. Kahapon natunghayan natin ang tungkol sa pangangaral ni Propeta Jonas sa malaking bayan ng Nineveh. Napakaganda po ng naging resulta ng pangangaral ni Propeta Jonas dahil naniwala po sila sa Diyos at nagpahayag po sila ng malawakang pag-aayuno sa kanila. Nagsisip po sila sa kanilang masasamang gawain kaya hindi po itinuloy ng Panginoon na wasakin ng kanilang malaking bayan. Oo, at pagkatapos nga ng pangyayaring iyon, ito naman ang naging reaksyon ni Propeta Jonas sa mga nangyari sa kanila. Sa aklat ng Jonas 4:1 hanggang 11, basahin natin. Ngunit naghinanakit na mainam si Jonas at siya'y nagalit. At siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, "Ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon. Di baga ito ang aking sinabi?
nang ako'y nasa aking lupain pa. Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis, sapagkat nalalaman ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, na nagsisisi ka sa kasamaan. Kaya nga, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, nakitlin mo ang aking buhay, sapagkat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit? Nang magkagayoy, lumabas si Jonas sa bayan at naupo sa dakong silanganan ng bayan. At dooy gumawa siya ng isang balag at naupo siya sa ilalim niyaon sa lilim hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan. At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halamang kikayon at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy natuwang mainam si Jonas dahil sa kikayon. Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod nang mag-umaga ng kinabukasan at sinira ang halamang kikayon na anupat na tuyo. At nangyari nang sumikat ang araw na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silanganan at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas na anupat siya'y nang lupaypay at hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay at nagsasabi, "Mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay." Mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon? Mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Ikaw ay nang hinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man, na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi baga ako manghihinayang sa Ninive, sa malaking bayang yaon, na mahigit sa 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanyang kamay at ng kanilang kaliwang kamay, at marami ring hayop. Naku, nagdamdam po pala si Propeta Jonas at nagalit po siya sa mga nakita niya at nangyari sa malaking bayan ng Ninive. At pinanghinayangan nga po ng Panginoon ang malaking bayan po ng Ninive dahil nagsipagsisi po sila sa masamang ginawa po nila. Oo, hindi nga winasak ng Panginoon ang malaking bayan ng Ninive. At binigyan sila ng malaking konsiderasyon dahil nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. At naniwala sila sa Panginoon sa ipinangaral sa kanila ni Propeta Jonas. Kaya mga bata, laging sumunod sa Diyos ha. Huwag tayong tututol kung ano ang utos sa atin ng Diyos dahil tiyak na ito ay makabubuti sa atin. Naintindihan niyo ba yon mga bata? Opo, Eric. Salamat sa Diyos. Next week, kung loloobin ng Panginoon, abangan nyo kaming muli dahil marami pa kaming makabuluhang kwento na ihahatid para sa inyo. Ang wikang Filipino ang ating wika ng karunungan. Mas magkakaunawaan tayo sa paggamit ng ating sariling wika. Ang Pilipinas ay may iba't ibang dialekto man, pero nagkakaisa sa paggamit ng wikang Filipino. Pero iba-iba man ang wikang gamitin natin, ang mahalaga ay ang salitang lumalabas sa ating bibig ay may karunungan. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Efeso 4:29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Salamat sa Diyos sa isang buong linggong pag-aaral ng ating wikang pambansa. Marami pa tayong pag-aaralan sa susunod, kaya huwag kayong liliban. Bawat bansa at lahi ay mayroong sariling Wikang namumutawi sa bawat labi. Ang wika ay kailangan sa
dito mga bata, kung loloobin ng Panginoon sa susunod na linggo ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while